Ang, pinakabatayan talaga niyan ay yung suitability ng awit doon sa liturgy. Kasi every music should serve the liturgy, hindi yung liturgy serving the, the music, 'no? Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Yun, si Lord yun, si Lord. Isang oras lang naman, kapalit ng walang hanggan. Hinihintay ka niya araw-araw sa hapa. Ako po si Jonathan Mendoza, taga Maykawayan po, Bangkal, Maykawayan. Ako po ay isang composer, arranger, conductor, at isa pong vocal coach din. Nag-start po ako singer po. Tapos unti-unti tinuruan po ako sa bisita namin na tumugtog hanggang sa yun po, makapag-aral po ng music sa YouTube. Dala lang po ng yung mga kaibigan ko po dati. Sabi ko, tara, sali kayo dito. Mag-choir tayo. Kasi mga kabarkada po or mga kaklase din, tsaka pinsan. So, doon po nag-start. Yung roots ng music, 'no, sa atin, sa liturgy natin ay kasing kapareho ng pag-usad ng musika sa buhay ng isang tao. Kaya pwede ko sabihin na kahit sa creation of the world, may music na. No, actually, yung whole world ay umaawit sa paglilikha ng ng Panginoon. Tapos dun sa Old Testament, makikita mo in a very natural way kung paano pumapasok yung music. Halimbawa, yung napalaya yung Israel do sa mga Ehipsyo, 'di ba? Pagkatapos nung nangamatay lahat yung mga sundalo ng Paraon, nandun sila, napanganga sila, pero they started singing a song of praise. Yun yung song ni Moses, 'di ba? Of course, nandiyan din yung psalm ni David sa kanyang pagiging hari o sa kanyang pagiging lingkod. Ginagamit niya yung kanyang prayer experience. Kaya kung pumapasok tayo doon sa Psalms, ay it is a reflection of the human reality, yung mga joys and sorrows, longing. Ina-express talaga ni David yan through his music. Tapos, of course, sa atin, rootedness niya sa Last Supper ni Jesus. Umawit muna sila bago sila Last Supper. And of course, yung early Christian communities, no? Kasi parang dumadaloy in a very natural way. When your heart is praising the Lord, hindi mo maiiwasan, mapapakanta ka ng alleluia, no? Ng joyful song to the Lord. At saka dun sa Ephesians, makikita natin yung mga early Christian communities, in the breaking of the bread, yun na po yun Yung breaking of the bread ay isang pagpapatunay na yan na yung Eucharistia nung kapanahunan na iyon, na sila ay umaawit, no, ng awit ng papuri, no, sa Panginoon. Kaya nandun yan, in a very natural way, pumapasok yan talaga sa liturgy bago sabihin pa ng simbahan na, from now on, no, na magkakaroon tayo ng liturgical music. Hindi. Kasama na talaga even before. Medyo dry yung misa kapag walang choir. Kasi yung choir yung nagbibigay sigla doon sa misa. Though, hindi naman siya for performances purpose. Kumbaga, hinahatak namin yung sambayanan na kumanta. Tulungan sila para magpuri din, mag-praise din through singing. Halimbawa, kung aawit tayo ng Alleluia, pag maririnig natin na dahil walang choir, sinasabi, Alleluia, Alleluia. Di ba? Naririnig natin ganoon. Hindi parang may kulang. Kapag magsasabi ka ng Alleluia, mapapaawit ka ng Alleluia. At saka yung psalm, no, responsorial psalm, na parang nakasanayan natin, nagsasalita na lamang yung mga tao. Pero ano ba ibig sabihin ng psalm? A psalm is a song. At ang song ay inaawit. Di ba? Kaya sana makita rin ng mga maninimba
kahalagahan ng music. Kasi kung meron makikipag-usap sa kaibuturan ng puso ng tao, papasok siya talaga sa musika. Kaawit siya talaga. 1, 2, 3, and zim 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 diaphragm zim 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 darker zim 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 zim. Natatandaan ko noon na talagang nawawala daw ako sa tono nung time na yun. Sabi nung maestro namin si Kuya Dodi, bass daw po ako sa low voice. Totoo naman po na sa pagtagal-tagal, talagang yung mga low notes po yung aking mga kinakanta. At pagtagal-tagal din ay natuto, kasi marami pong experience, lagi pong kumakanta tuwing Sunday. So, nahahasa at nahahasa. Actually, ang music po talaga kasi once na marinig mo lang isang nota, sineset niya na yung mood doon sa kung panahon ba siya ng Kwaresma, panahon ba siya ng Advent or masigla. Isang tipa lang ng tono ay mararamdaman mo na kung ito masaya. So, in a way, ang musika at choir ay nakakatulong para tulungan yung tao na mag-worship in a different mood or in a different feeling. Ngayon, as we know it, no, merong mga particular role, no, yung music. Halimbawa, it gathers people, kaya nandiyan yung entrance song, no. Pagkatapos it moves people to ask for forgiveness. So nandiyan yung Kyrie, di ba? Praising the Lord sa Gloria, acknowledging the word of God and how God speaks to us. And how we respond, yun yung responsorial psalm. At umaawit din po tayo before the gospel, maawit tayo ng Alleluia. No? At marami pang iba, no? Yung offertory, Santo Santo, minsan ay pagkanta ng Ama namin, yung Lamb of God. At syempre pa, pag natanggap na natin ating Panginoon Jesucristo, inaalaw sa atin na to be moved, no, sa ating hearts and minds and souls when we reflect on Jesus inside us, no, di ba? Sa communion at naririnig natin yung awit ng choir. Yung kung na-observe po ang music, I would say yes, no? Kaya umuusad yung liturgies natin na animated kasi ang panawagan parati ay tawagin ang mga maninimba to a full conscious and active participation. Kung walang music, the mass is recited, hindi po ba? Pero hindi mapahinga eh. Kung ikaw yung pare, mapapasabi ka ng Alleluia, Alleluia. No? Kahit hindi hindi siya mabihasa sa musika. Meron tayong mga standard, kahit mga minimal na pero aawit at kakanta pa rin tayo. Ako po kasi mas pumupunta po ako sa mas tama. Mas liturgical, mas biblical, yeah. Pero hindi ko naman po minamasama lahat ng yung mga non-biblical. Nakakatulong pa rin kasi siya to worship. Ang purpose naman kasi talaga natin sa simbahan ay tumulong para mas maramdaman natin ang Panginoon, di ba, sa pag-aawit. Merong nagsasabi na okay, masyadong malayo yung makabago or yung mga nakasulat doon sa libro. Pero kung tutuusin, halos pares lang sila nagwo-work. Lahat sila nagwo-worship sa Panginoon. So, in a way, parehas siyang mabuti. Alam mo, tinutukoy mo dyan yung popular songs, no? Popular songs. Pero yung mas na-acknowledge natin na pinagmulan ng awit na inculturated na ay sa panahon ni Father Ontiveros. No? Ando po yan sa 1960s, no? Pagkatapos ng Vatican II Council
nagtagalog na yung misa at pumasok lahat. Sa totoo lang, lahat ng mga awit ni Father Hontiveros hanggang ngayon na naalala natin. Yung papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, yung Ama namin sumasalangit ka. Yon, ang ano doon enculturated kasi maaring na-translate sa Filipino, pero yung sa pagpo-promote ng mga Filipino liturgies, of course, siya po ang root. Pero kung ang tinutukoy mo ay tungkol sa popular songs, no? Meron ding time na siyempre umuusad din yung simbahan sa panahon. At merong mga awit na mas nag-a-appeal na sa mga kabataan, no? Naalala ko noon yung awit na Lift Up Your Hands. 'Di ba? Dito nagsimula as a Catholic song pero inangkin, tinawag at inawit din sa misa. Gano'n din yung Diyos ng Pag-ibig, no? Universal po yung appeal. Kapag sinasabi nating tungkol sa mga rock music, minsan sa youth masses, pumapasok din po 'yan. Minsan kasi ang mga music na ganyan, mga popular music ay talagang stand alone. Kahit walang liturgy, talaga move yung mga tao. Pero noon, yung inawit din namin 'yan, yung kasama rin ako sa choir, nakaka-move din naman siya, 'no? Nakaka-move siya ng damdamin. Ang iniiwasan lang po natin ay kung hindi na siya nagse-serve sa Eucharist, 'no? Kasi mas siya, mas popular siya, gano'n, et cetera. Kaya minsan hindi 'yan nagagamit. Mas nirerekomenda natin yung mga liturgical songs, 'no? Kasi siya ang mas nagse-serve doon sa Eucharistia at saka kailangan din umangkop sa panahon. Hindi naman po puwedeng 1 year round na inaawit itong mga awit na ito. Merong mga times na inaawit 'yan, meron naman iba na hindi inaawit kundi kaya it should really serve the liturgy. Ang turo po sa amin, dapat may nakakasabay ang mga tao sa pag-awit. Kasi yun ang role ng choir. Kapag meron pong bago, hindi po namin siya binibigla. Kumbaga, kung may bagong kanta, isa o dalawa, pinapalitan namin. Tapos every year yon magdadagdag. Hindi siya bigla na puro bago kasi hindi po makakasabay yung sambayanan. And tama po yun, mas okay yung mga luma kasi kinakanta pa rin siya ng mga tao. Hanggang ngayon, kinakanta pa po siya. So, might as well, pag magse-set po ng mga line-up of songs, dapat po ay may mga common na alam. Ang inyong Mahalaga rin ang koro pero kailangan bantayan natin yung koro, alam din nila yung kanilang papel. Kasi instead na nagko-concert, yun yung parating sinasabi tungkol sa choir. Ang koro po ay talagang evangelizer, no? Evangelizer. Ano ibig sabihin ng evangelizer? Una, siya mag-i-initiate sa pangangalat ng mabuting balita o evangelo. Pero habang kinakanta na niya, dapat tignan din niya yung mga tao kung umaawit din yung mga tao. Kasi kung siya lang yung umaawit, tapos yung boses niya mataas, tapos meron pang 4 voices, no? Sabi nila na mapapahinto ka rin at mapapanilay ka rin. Sabi, ang ganda kumanta ng choir. Pero hanggang kailan yan na ganyan? Na hindi nagpa-participate yung mata. Kasi eventually, ang ina-encourage talaga ng simbahan ay full, conscious, and active participation of the people. Because the real choir is the people of God. Sila po, tayo po yung umaawit. Pagdating natin sa langit, lahat tayo umaawit. Wala na yung choir. Lahat tayo dito ay choir members. Walang pag-ibig na hihigit pa. Pakibigay pa yung mga downbeat. Cha-cha, 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 cha-cha. Can we get it letter F? Ito, soprano, ito. Hey, 2, 3, and go. Ito.
ay hirap lang magpapalito sa'yo. Walang pagiging sa Merong mga rules sa pagbuo ng kanta ng misa o yung tinatawag natin ngayon mga batayan, no? Like for example, una, kailangan talaga biblical siya, no? Or based on the teachings of the church. Tapos second, it should move the people towards full conscious and active participation. At meron sa misa na itinakda na ng Vatican Council sa Sacrosanctum Concilium at saka Musicam Sacram, no? Kung ano yung minumungkahi na pwedeng awitin, no? From the entrance or while the mass is going on, meron na itinakda na sana ay kantahin ng entire congregation. Tapos meron din naman, halimbawa, merong ibang awit sa communion song na ito po ay laan para mapagnilayan ng mga tao habang tinatanggap nila ang Panginoong Jesucristo. Lagi ko pong nararamdaman yung pag-aalay. Kasi, kumbaga yung binigay niyang talent ay ibabahagi mo din sa kapwa. So, yun yung laging essence nung sa pag-aalay. Take and receive, di ba? Tapos ibibigay mo babahagi mo. Kaya yung pagtuturo sa ibang parokya ng choir ay talagang yun yung parang nagiging mission ko para mag-improve po yung music sa Mikawa. Ako ay nagbulay-bulay, naghihintay ako sa iyong pinig, sa panaginip, pinahayag ang tunay mong hangarin. Aking pakikinggan ang tinig mo, Panginoon, sa katahimikan ng aking puso. Mangusap ka nawa, O Diyos, ang kalooban mo ang masunod. Makikinig at maglilingkod. Naku, talagang mahalaga po ang silence sa liturgy, no? Hindi naman po pwedeng salita ng salita kaagad. Ang nangyayari diyan, even before the mass, we are invited to silence already. Silence is, if we might say, music that appeals to the soul and helps us to become silent so that we can be more sensitive to the divine. So yung simula pa lamang ng misa, no? Wala nagdadaldalan diyan, nananahimik na, so nagsasalita na yung musika sa kanyang puso. At yung ibang areas din, halimbawa, sa simula-simula, no? The Lord be with you and with your spirit. Tapos sasabihin na kaagad na realizing our offenses before the Lord, let us think of our sins and ask for forgiveness. Tahimik yun. No? Yung moment na yon ay talagang paghingi mo ng contrition na hindi mabanggit ng mga salita o ng simpleng sorry. No? Kailangan mo talaga ng katahimikan. I would also stress the transitions word of God. No? Kailangan mo rin talaga ng silence. You need time to digest the word of God before you respond. Kasi yung responsorial psalm ay response natin sa Diyos. Yung word of God, si God nagsasalita sa atin. And we need silence doon sa mga iyon. So these and many other parts of the mass, mas kailangan natin ng silence or some few seconds. Like for example, homily. Pagkatapos ng homily, hindi ka agad tayo naman kaagad at nagsabi na I believe, no, etc. Kaya yung silence, ginagamit ko po yan para manamnam pa ng mga tao kung ano ang implikasyon
ng salita ng Diyos sa pagpapaliwanag po sa kanila. Kaming mga lingkod as choir, na hinihintay niya yung mangusap yung Panginoon na kung ano yung kalooban niya yung masunod. So minsan sa panahon na gulong-gulo na tayo, imbis na dumiretso lang, ang ginawa ni San Jose na nakatulog siya. Tapos doon sa tulog niya na naginip siya, sabi niya kay Maria, sabi niya kay pakasalan mo si Maria, huwag niyang iwanan. So, doon sa mga katahimikan, sa mga silence, minsan doon pa natin nahahanap yung kasagutan doon sa hinahanap natin. So, nakinig siya at naglingkod. Pero natural din, meron ding mga time na dahil nga sa pagod ng natin sa buhay, mas maganda yan, yung at least nakatulog pa nga siya, no? Hindi yung talagang tulog na tulog, pero yung kanyang consciousness ay kasi meron ding meron ding time na ganyan, as you reflect, when you are in the presence of God, you feel talaga rested Rested, tas merong pikit, no, et cetera, kakatulog. Hirap sa buhay at kailangan ng konting kapahingahan, no? So yun po ibig sabihin ng silence. Pero yung silence, definitely I would agree with you, hindi po siya tulog. Ito po ay pananahimik natin sa piling ng Diyos. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot. Tama? Walang siya yung pangalawa. Paki-correct natin. Kaya pa ba mas proclaim? Hindi siya natutulog. Kaya niya yan. Labas natin yung sound. Sa dami po ng hinawakan ko, marami akong na-inspira. Pero yung pinaka nagtumatak po sa akin, yung haplos nung pagkanta. Merong ibang choir na hindi ko naman po nila lahat. Magagaling talaga po, pero wala yung puso. Yeah. Siguro depende lang din po sa reference ko siguro. Pero yung pagkanta na merong sinasabi, yun po yung ideal choir ko po. Kung malakas man tumunog, pero yung ramdam mo kapag kumakanta. Definitely, kumukuha po ako ng inspirasyon sa salita ng Diyos at mismong buhay ng simbahan. So I have been a priest for 33 years. Yung bang mga experiences na yan, both good and bad, yung mga joys and sorrows, itinatapat ko doon sa salita ng Diyos. It is also therapy for me kasi we need to reflect on the Word of God. No? So how I wish na our homilies could be converted to music, no? O kaya sa mga Biblia Rasal ng mga magkakapitbahay, pagkatapos silang magnilay ng salita ng Diyos, kailangan silang umawit ng angkop na awit, no? Tungkol doon. Kung ang mensahe ng Panginoon ay magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo, nandun yung aking awit na mag-ibigan kayo. May feelings na di ba? Yung parang may kasamang direct command, no? Meron ding kasamang salita ng pag-ibig. At meron din pagtawag na sinasabing huminto na nga kayo sa kaaway ninyo at magbahala na kayo kasi yun lang naman talaga ang batas ng ating Panginoon. So ayun po pinaghuhugutan ng aking ng mga lyrics. Basically, turo ng simbahan talaga at saka yung Word of God na hindi po ako naliligaw sa ano pang pwede kong sulatin. Panginoon, nandito ako. Maglilingkod, tapat lamang sa'yo.
iaalay ko sa'yo ang lahat ng ito. Ang puso ko, ang isip ko, kaluluwa ko, aking sarili, ako'y sa'yo at tanging iyo. Sa akin, ang pag-ibig ay pag-ibig kung matuto akong magmahal ng walang inaantay na kapalit, 'no? So yun yung ibig sabihin ng self-sacrificing love. Sa ating mga mananampalataya, kaya tayo minsan yung iba sa atin ay nagsisimba kasi tayo yung nangangailangan ng pag-ibig. Pero nakalimutan natin, tayo rin ang inaatasan ng Panginoon na tayo rin ang magbigay ng pag-ibig na walang inaantay na kapalit. I think this ministry of priesthood is a kind of an offering na wala nang inaantay na kapalit, no? Except to receive. If God wills it, that I receive God's love and I shall seek no other. Yun lang naman, yung pag-ibig lang ng Diyos. Ang isang tao na lumikha ng awit, ang isang tao na umaawit, isang koro na umaawit, ay hindi makakaawit unless meron siya orientation na ibigay ang kanyang sarili. Kaya napansin mo ang mga umaawit, kailangan i-push niya yung kanyang diaphragm. Kailangan siya kumanta ng malakas, no? Kailangan siya maging animated, no? Kapag kumakanta ang isang tao, parang energy really is released. Kasi it comes from the desire to bring that message across. I would say, ang isang tao na nagmamahal, no, umaawit, ay nagbibigay na ng kanyang buong sarili. Kaya ito po ay agape, no, a self-sacrificing love, which the Eucharist is also, no, a self-sacrificing love. Ang nakikita ko lang ay nasimulan ito ng isang pare, nasimulan din to ng mga tao, mga choir, yung mga maninimbang aking bibigyan kung nabigyan kayo ng halimbawa ng ganito, please give yourselves, no, generously and totally to God. Kasi meron din minsan na ito'y common, no, na kapag kumanta ang choir, ang unang tinitignan ay yung choir loft. Parang pinipintasan niyo, ano ba yung kinanta ng choir? na ganoon. Samantalang i-enunciate lang naman nila sa abot ng kanilang mga kaya na i-express, no, kung ano yung nasa sa kanilang puso. Ang agape po ay parang pagbibigay, di ba? Naging mission ko na po, actually ongoing po yung aking mission na magturo sa kada parish ng bikarya po dito sa Mikawayan, nang walang hinihinging kapalit. Kasi gusto kong mag-give back. Gusto kong ibigay kung ano yung binigay sa akin. So yun po yung parang nakikita kong magiging tulong sa bawat choir at bawat individuality ng mga choirs po dito sa amin, sa Bikarya. Kapag yung buong maninimba ay nag-aalay na ng papuri, binibigay na nila yung kanilang buong sarili. Mas animated yung buong Eucharist. Mas buhay tayo at tayo nagiging katawan ni Kristo, no, sa Eucharistia. Manalig ka, purihin ang luwas sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig
kapalit ng walang hanggan. Hinihintay ka niya araw-araw sa hapag. Halika na kapatid, sa piling ng may kapal, dito sa